Good morning, church. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Good morning, everyone. And to those watching us online through Facebook Live, kindly share this stream and tag your friends in the comment section. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Let us prepare our hearts to praise our God. Lord, guide us this morning, and Holy Spirit, be with us as we worship you. Oh, shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Psalms 100, verse 1. The best clap offering to the Lord. Magpakailanman, sasambahin ka namin, Panginoon. Hallelujah. Praise you, Jesus. Clap your hands. Thank you, Lord.
We will follow you, Lord Jesus. We will follow you. Thank you, Lord. Where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. When you move, I'll move. I will follow. All your ways are good. All your ways are good. All your ways are sure. I will trust in you alone, higher than my sight, high above my life. I will trust in you alone. Where you go, I'll go. Where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. When you move, I'll move. I will follow you. Whom you love, I love. How you serve, I'll serve. If this life I lose, I will follow you. Yeah, I will follow you. Yeah, light into the world, light into the world, light into my life. I will live for you alone. You're the one I see, knowing I will find all I need in you alone, in you alone, in you alone. Where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. When you move, I'll move. I will follow you. Whom you love, I love. How you serve, I'll serve. If this life I lose, I will follow you. Yeah, I will follow you. Yeah, in you there's life. In you there's life everlasting. In you there's freedom for my soul. In you there's joy, unending joy. I will follow. I will follow. Where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. When you move, I'll move. I will follow you. Whom you love, I love. How you serve, I'll serve. If this life I lose, I will follow. Where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. When you move, I'll move. I will follow you. Whom you love, I love. How you serve, I'll serve. If this life I lose, I will follow you. Yeah, I will follow you. Yeah, I will follow you. Yeah, I will follow you. Yeah. Palakpakan natin ang Panginoon. I will follow you all the days of my life. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. We worship you in spirit and in truth, O God. You are worthy. You are holy, Jesus. Let's worship our God. Worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring.
Sing Jesus, the name above every other name. Jesus, the name above every other name. We worship you. Jesus, the only one who could ever say, worthy, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you. We live for you. Lift your voice and sing. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your arms to those around me. We worship you, Lord. We worship you, Jesus. I will build my life. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Sing, I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in show me who you are and fill me with your heart and lead me in your arms to those around me. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. Let's continue to worship our God. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Let's sing to God. By his stripes we are healed. By his nail-pierced hands we're free. Declare it. By his blood
God is risen. He is alive. He won the victory. He reigns on high. Sing, our God is risen. He is alive. He won the victory. He reigns on high. Lift your voice. Our God is risen. He's alive. He is alive. He won the victory. He reigns on high. Our God is risen. Our God is risen. He is alive. He won the victory. He reigns on high. Lift our hands. Hallelujah. You have won the victory. Sing hallelujah. Hallelujah. You have won it all for me. 'Cause death could not hold you down. Amen. You are the risen King, seated in majesty. You are the risen King. You are the risen. Sing hallelujah, hallelujah. People of God, hallelujah. You have won the victory. Lord, we stand in your victory. Hallelujah. You have won it all for me. Let's declare, that could not hold you down. You are the risen King. You are the risen King. Seated in majesty. All together, let's sing. You are the risen King. Amen. Let's give God the best love offering. You are the risen King. Sa pangmalakas sa palakpak sa Panginoon, you have won the victory. Thank you, Jesus. We honor you. We praise you, Lord. Thank you. Thank you for strengthening your people, oh God. And this morning, we humble ourselves before you. Teach us your ways. Teach us, oh Lord. We give you back the glory, honor, and praises in Jesus' name. Amen. We may be seated as we pray before our God. Praise God, praise God. Dadakaw po tayo ngayon sa worship through prayer. Ang lahat po ay inanyayahang makaisa sa pananalangin. Hindi lang po ako ang mananalangin dito, ngunit mas may kapangyarihan po ang panalangin kung tayo ay nagkakaisang nag-a-agree. Amen. At kung meron po kayong mga prayer requests, kahit po maya-maya pagkatapos ng service, pwede po kayong lumapit sa mga elders or sa mga pastors upang kayo po ay ipanalangin. Very much willing po yung ating mga pastors at yung mga elders na kayo ay ipanalangin. Kayo din po nakasama namin sa kanilang mga tahanan. Kayo po ay manalangin. Yes, Father God, you are holy. You are holy. You are holy, and there is no one like you, and there is none beside you. Salamat, Panginoon,
sapagkat tunay, ikaw ay nagtagumpay. Salamat, Panginoon, dahil yung katagumpayan mo doon sa krus ng Kalbaryo ay ibinigay, pinagkatiwala sa amin. Binigyan kami ng pribilehiyo na makabahagi doon sa ginawa mong katagumpayan sa krus ng Kalbaryo. At dahil doon, Panginoon, kami ay may kagalakan, may pananampalataya, at may tunay na pagtitiwala sa iyo. Panginoon, kilala mo po ang bawat isa sa amin. Wala pong natago, lihiman o batid. Alam mo ang kalalagayan ng aming puso. Alam mo ang kalalagayan ng aming isipan. At yun, Lord, ay isinasubmit namin sa iyo. Anuman ang karumihan, we ask for your forgiveness. We ask, Panginoon, for the cleansing of your most precious blood sa aming mga puso't isipan. At Panginoon, Lord, let your righteousness be upon us. Let your righteousness be upon us. And we claim your word, Panginoon, that you who have no sin become sin for us, so that we become righteous, because we are the righteousness of God in Christ Jesus. Salamat, Panginoon. At salamat din, Panginoon, sa iyong sinabi, sa iyong salita, that the prayer of a righteous man availeth at much. Yun po ang aming pinanghahawakan. Kaya ngayong oras na ito, makalalapit po kami sa trono ng biyaya ng iyong awa upang dalhin ang aming mga pagsambang panalangin. At alam po naman namin na ikaw ay Diyos na tumutugon. Panginoon, ang dalangin po namin, sino man o Diyos ang pumasok sa lugar na ito, yung first time na pumasok sa lugar na ito, first time na naming nakasama, ang dalangin namin po, O Diyos, Lord, hipuin niyo po ang kanilang puso at isipan. Ipadama mo, Panginoon, sa kanila ang iyong pag-ibig na gayon na lamang. Lord, maranasan nila ang pagkilos ng iyong Santong Espiritu. At masabi nila sa kanilang puso, ikaw ay Diyos na buhay na dapat sambahin at pasalamatan. Yes, Lord, at ang bawat isa, kung sino man, Panginoon, ang pumasok sa sambahang lugar na ito, may dalang kabigatan. Lord, we are praying. Ikaw ang Diyos na nagsabing, come unto me, those who are heavily laden, and I will give you rest, sabi ng Panginoon. Lord, ang dalangin po namin, maghari ka sa lugar na ito. Ang iyong presensya ang siyang manguna sa lahat ng programa sa araw na ito at sa bawat parte ng worship service na ito, maranasan namin ang iyong kabutihan. Maranasan namin ang iyong pag-ibig. Maranasan namin na ang Diyos naming sinasamba sa lugar na ito ay buhay na Diyos na nakadarama, nagmamahal sa amin ng gano'n na lamang. Sino man ang may pangangailangang pinansyal, Panginoon, sino man ang nangangailangan ng hanap buhay, sino man ang nangangailangan ng pang-araw-araw na tustusin sa kanyang pamilya, Lord, we ask for your great provision. We ask, Panginoon, that the windows of heaven be open. And let your blessing, your overflowing blessing be upon them according to your will. Yes, Panginoon. At kung paano, Panginoon, inawit namin kanina na sa lahat ng aming sakit karamdaman, karamdamang pisikal, karamdamang espiritual, meron kaming kagalingan at meron kaming kalayaan sapagkat you have set us free. Maraming salamat, Panginoon.
marami pong salamat. At maging bilang mga bantay mo sa lugar na ito ng Batangas. Panginoon, ipinapanalangin namin ang Batangas City, even ang Batangas Province. Lord, ang dalangin namin, ang iyong kapangyarihan, ang iyong presensya, ang iyong malayang pagkilos, Panginoon, sa lungsod at sa probinsya na ito, ang siyang manguna. At ang hiling po namin sa lahat ng iyong mga anak na Batanggenyo na naririto sa Batangas bilang iyong mga bantay, Lord, matuto kaming manalangin. Matuto kami, lagyan mo kami ng burden sa aming mga puso na ilapit sa iyong paanan ng aming lungsod, ng iyong presensya, ng iyong kapangyarihan, ng iyong pag-ibig, ng iyong pagliligtas ang siyang manguna. Buhat sa aming gobernador, sa aming mayor, sa lahat ng government official, we ask for your righteousness. Because righteousness, justice, and righteousness are the foundation of your throne. At yun ang nais namin dito sa lugar ng Batangas. Ayaw namin, Panginoon, ng idolatry. Ayaw namin, Panginoon, ng corruption. Ayaw namin, Panginoon, ng anumang gawa ng kaaway sa lugar na ito. Bagkus, dakilang Diyos, ang iyong kalooban, ang siyang maghahari at mangunguna at gagamitin mo, Panginoon, ang bawat iyong mga anak. Kaya naman din, O Diyos, sa oras na ito, ihanda mo ang aming mga puso at isipan. Sino mang nanglulupaypay sa pananampalataya, muli niyo pong palakasin. Lord, we ask, Panginoon, na kung sino man o si Pastor Boy na gagamitin mo, continue to anoint him with a double portion of your anointing. Nang bawat salita mo na lalabas sa kanyang labi, ito'y nagmula sa kanyang puso na inilagay mo, dakilang Diyos. At mararanasan ng bawat isa ang kapangyarihan ng iyong salita na nagbabago ng buhay. Panginoon, marami pong salamat. At wala po kaming magagawa kung wala ka po sa amin. Kaya dakilang Diyos, ipinagkakatiwala po namin ang worship service na ito at ang tanging pangalan mo lamang ang siyang maluluwalhati, mapapapurihan, mapapasalamatan. At ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, let us continue worshiping the Lord through giving. There is something meaningful about being part of work that is bigger than ourselves. We may not be able to go to the same places, serve in the same ways, and do the same things, but we can still have a part in what God is doing. Sometimes our contribution is not the ministry itself, but the support that allows someone else to continue serving. Paul speaks about this kind of partnership in Philippians 4, verses 15 to 17. No church share with me in a matter of giving and receiving, except you only. Not that I seek gift, but I seek the fruit that increases to your credit. Paul was grateful for the generosity of Philippians believers. But what mattered to him was not simply receiving their gifts. He saw their giving as an evidence of their partnership in the gospel. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, Creator of everything and our ultimate provider, thank you, God, for giving us the strength, the works, the talents, and also the ability to earn. As we give our tithes and offerings, teach us to have a joyful and cheerful heart. Please remind us that our offering is not giving out of obligation, but an act of worship to you, O Lord. Bless everyone to be a good steward of your riches. In Jesus' name, we pray, Amen.
As we give today, may we remember that our offerings is also a way of saying, I want to be part of what God is doing. We may not always see where our giving goes or the lives it touches, but we can trust that God uses the generosity of His people to strengthen His work and advance the gospel. For our online worshipers, you may give your tithes and offering through bank transfer or deposit to our Metrobank account. If you need the account details, please feel free to contact the admin office on the number shown on your screen. For those worshiping with us on site, you may place your tithes and offerings in the offering bags that are being passed by the deaconesses, or you may drop them in the offering bags located at the back near the main entrance. Mga kapatid, ihanda po natin ang ating puso at diwa sa pakikinig ng salita ng Diyos na ipahahayag ni Pastor Boy Carson. Hey, praise God. Purihin ang Panginoon sa umagang ito. Yeah. Talagang asawa ni Ate Joanne, Tagalog na Tagalog. So, ihanda ang ating puso at damdamin. So, purihin po ang Panginoon sa umagang ito. And nandun na po tayo sa ating matatapos na yung ating series doon sa Book of Luke. At ayaw. Yan. Ba't ako? Nagiging paniki. Siya na lang. Mamaya na. May ginagawa pa ako. Hindi ko kaya yan. Ano naman ang mapapala ko dyan? Ito yung mga malimit na reason natin o sagot natin pag merong ipinapagawa sa atin. Di po ba? Lalong-lalo na sa mga kabataan, pag tayo ay paghuhugasin ng pinggan, tayo ay maglilinis ng bahay, ba't ako? Mamaya na lang. Or sometimes, we do things because of the reward. Ano mapapala ko dyan? Ano naman yung magigain ko kung susundin ko yan? Ngayong umaga po, ang ating pong pag-uusapan is about obedience. The crucified Christ, our model of obedience. Bilang isang mananampalataya, napaka-importante po para sa atin na tayo ay sumunod. Tayo po ay naligtas, hindi lamang para magpuri sa Panginoon, kundi tayo ay naligtas para po maglingkod at sumunod sa Kanya. That's why we read the Bible, we meditate on it, we hear the sermon, because we want to obey the Lord. As we read the Bible, as we meditate upon it, marami po tayong mga application na gustong ipagawa sa atin ng Diyos. Sana hindi natin sabihin, ba't ako? Mamaya na lang. The crucified Christ, our model of obedience. Christ's obedience becomes both our salvation and our example. We will talk about Luke chapter 23, verse 26 to 56. At doon natin makikita, kanina nga lang, inaawit natin, about what Christ did for us. No? Muli tayong babalik. Siguro lahat naman tayo dito nakapanood ng The Passion of the Christ. Tama ba? Ewan ko kung meron ditong hindi nakapanood nun. Pero halos lahat, napanood natin yon. At yun po yung binabanggit dito po sa Luke chapter 23, 26 to 56, the biblical account nung crucifixion ng Panginoong Jesucristo. At ginawa ng Panginoong Jesucristo yon, ang lahat ng kanyang paghihirap, ang kanyang pagkamatay doon sa krus,
para tayo ay maligtas. Binayaran niya yung kasalanan mo at kasalanan ko, at ang sino man nasasampalataya doon sa natapos na ginawa ng Panginoong Jesucristo, siya ay mayroong kaligtasan. At hindi lamang yung kaligtasan, kundi bilang mananampalataya, Jesus Christ set an example for us para tayo ay gumaya kung paano siya sumunod doon sa Diyos Ama. Hindi ko po sinasabi na tayo ay magpapako din sa krus gaya ng ginagawa ng ilan na tuwing mahal na araw, pinapahirapan yung sarili at nagpipinitensya. Hindi po ganun. Hindi po yung literal na paggaya sa Panginoong Jesucristo, kundi kung titignan po natin ano yung karakter na ipinakita ng Panginoong Jesucristo kung paano siya sumunod sa Diyos. Tayo pong lahat muna ay manalangin. Dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na binigay mo sa amin. Open our hearts, O God. Open our mind that we may see the goodness of your word. In Jesus' name we pray. Amen. Basahin po natin ito. Luke 23, verse 26. Sabi po rito, as the soldiers led him away, they seized Simon from Cyrene, who was on his way from the country, and put the cross on him, and made him carry it behind Jesus. A large number of people followed him, including women who mourned and waited for him. Ang unang pagsunod ng Panginoong Jesucristo na ipinakita sa atin is obedience that remains faithful amidst suffering. Sumunod ang Panginoong Jesucristo sa kabila na alam niya na siya ay makakaranas ng matinding paghihirap. Alam niya na siya ay mamamatay doon sa krus. That's why yung mga soldier nga, kinuha nga si Simon from Cyrene. Yung Cyrene, isang lugar doon sa Africa. Imagine, kung ikaw si Simon, ang layo ng nilakad mo. Tapos para i-celebrate yung Passover sa Jerusalem, pero ang nangyari, ikaw ay binolunteer na magbuhat ng krus ng Panginoong Jesucristo. Bakit? Kasi ang Panginoong Jesucristo, during that time, hirap na. Yes, may kasama siyang ipapako doon sa krus, pero alam natin yung story last week kung saan ang Panginoong Jesucristo ay binugbog. Pinahirapan na siya. Kaya nung nakikita ng mga soldiers na parang hindi niya makakaya na pumunta doon sa Calvary, tumawag sila ng, hindi sila tumawag, pinors si Simon. And Simon, binanggit siya sa mga account. So, ano makikita natin dito? Yung mga soldiers, kinakailangan nila na dalhin ng buhay ang Panginoong Jesucristo. Kasi kinakailangan ipako si Jesus Christ ng buhay. Kaya kahit na hirap na siya, kinakailangan pa rin niya na makaabot ng buhay doon para i-crucify. Kasi hindi naman pwedeng i-crucify kung siya ay wala ng buhay. Kaya kinakailangan ng tulong na may magbubuhat ng krus ng Panginoong Jesucristo. So, Jesus Christ, talagang makikita natin yung kahirapan na kanyang dinanas para sa iyo at para sa akin. Dinanas niya yun para tuparin ang kalooban ng Diyos na tayo ay kanyang iligtas sa ating mga kasalanan. At ito po yung pagsunod na ipinakita sa atin ng Diyos. At bilang mananampalataya, suffering is part of our lives. Hindi, masarap sumunod sa Diyos kung ikaw ay pinagpapala. Masarap sumunod sa Diyos kung yung mga kasagutan ng iyong mga pinapanalangin ay ayon sa kagustuhan mo. Pero paano kung hindi?
Ha? Paano kung nananalangin ka, meron kang sakit? Pero iba, yung nananalangin ka ng kagalingan, pero palala ng palala yung iyong sakit. This happened to us last few weeks ago, nung namatay po yung aming hipag ko. We do pray a lot that God will heal her, pero iba, habang nananalangin, maraming nananalangin, pero iba, patuloy pa rin yung paghihirap. So, did God really answers prayer? Why do we suffer bilang mananampalataya? Pero sabi nga dito sa Philippians 2:8, and being found in appearance as a man, he humbled himself and becoming obedient to death, even death on the cross. Si Jesus Christ, yun yung kanyang ginawa. Kahit alam niya na merong kahirapan, susunod at susunod pa rin siya sa kalooban ng Diyos. Suffering reveals the conditions of our heart. Hindi lang tayo dapat sumunod dahil meron lang magagandang nangyayari sa buhay natin. At dito nakikita kung ano ba talaga yung laman ng puso natin pag dumaras na tayo ng matinding mga pagsubok doon sa buhay. Kasi ang sarap sumunod sa Diyos kung meron tayong mga pagpapala. No? Lagi tayong, meron tayong victory. Pero hindi po ganoon yung buhay. Hindi porke na ikaw ay mananampalataya, hindi ka na makakaranas ng kabiguan. Hindi porke ikaw ay mananampalataya, lahat ng exam mo, pasa na. Hindi lahat, kung ikaw ay mananampalataya, hindi pag ikaw ay namasukan, tanggap ka na. Merong mga kahirapan pa rin na tayong mararanasan. At it reveals the condition of our heart. Pag tayo ay nakakaranas na ng pagkalugi, ng kabiguan sa buhay natin, susunod pa rin ba tayo sa kalooban ng Diyos? Suffering refines our character. Sabi nga sa 1 Peter chapter 1 verse 6 to 7, yung ating buhay Kristiyano ay parang idinadaan doon sa apoy. Kagaya ng ginto na dumadaan doon sa apoy. Na merong mga bagay na dapat tanggalin doon sa buhay natin. Kaya natin nararanasan minsan yung mga pagsubok o mga challenges doon sa ating buhay. Suffering strengthen our faith. Diba? Yung paghihirap, mas lalo tayong pinapatatag doon sa ating pananampalataya. Sabi nga ni James, count it all joy when you experience suffering of any kind. Diba? So, paano tayo magiging maligaya sa kabila ng mga pagsubok? Sapagkat ito yung isang oportunidad para patatagin tayo doon sa ating pananampalataya. Kaya nga yung mga batang 80s, batang 90s, minsan nagiging mayabang sila. Ba? Pag wala yung salitang bully. Kasi naranasan naranasan namin yung masaktan. Naranasan namin yung pagsalitaan ka ng, ang hina mo naman, payat mo, taba mo, wala yun. A part of our life yun. Pero ngayon, pag ginanong ka, mahina. Kasi masyadong bine-baby ngayon. Diba? Ganon din sa pananampalataya natin. Pag tayo ay dumaranas ng mga problema sa buhay, mas lalo pang tumitindi yung ating pananampalataya sa Diyos. Mas lalong lumalalim. Diba? I am not saying that we should pray for suffering to come. Hindi yung ganon. Kundi, ang sinasabi ko po ngayon, bilang mananampalataya, mayroong mga problema na dumarating sa atin, pero ito yung
maaring pagkakataon na maaring gamitin ng Diyos para mas tumatag ka pa sa iyong pananampalataya. And suffering produces eternal glory. Sabi nga sa 2 Corinthians na yung mga paghihirap natin ngayon ay hindi maikukumpara doon sa glory na ibibigay sa atin ng Diyos. Habang nandito po tayo sa mundong ito, alam naman natin na ang mundong ito ay pasama ng pasama at apektado rin tayo ng mga paghihirap na yan. Pero lagi nating tignan, yes, naghihirap tayo ngayon, ngunit alam naman natin na merong reward yung ating mga paghihirap dahil sinusunod natin yung kalooban ng Diyos. Kaya ang tanong sa atin ngayon, when obedience to God becomes painful or difficult, how do I usually respond? Pag meron na tayong paghihirap na nadarama sa buhay natin, ano yung pagtugon natin? Tayo ba ay bibitaw sa ating pananampalataya? Tayo ba ay magko-compromise sa ginagawa ng iba? O patuloy tayo na susunod sa ating Diyos? Tuloy po natin yung ating kwento. Sabi po dito sa verse 28, Jesus turned and said to them, "Daughters of Jerusalem, do not weep for me. Weep for yourselves and for your children. For the time will come when you will say, Blessed are the childless women, the wombs that never bore, and the breasts that never nursed. Then they will say to the mountains, Fall on us, and to the hills, cover us. Or if people do this thing, when the tree is green, that will happen when it is dry." So, obedience that looks beyond present pain to God's greater plan. So, dito, makikita natin na merong sumusunod sa Panginoong Kristo na mga kababaihan na sila ay lumuluha dahil sa nangyayari sa Panginoong Kristo. Pero nang sinabi ng Panginoong Kristo sa kanila, sabi, huwag kayong lumuha para sa akin, lumuha kayo para sa inyong sarili. Bakit? Even ang Panginoong Kristo ay nandun sa sitwasyon na siya ay naghihirap, meron pa rin siyang concern doon sa iba. Sinasabihan pa rin niya na merong darating na sakuna sa inyo. And this happened 40 years after. 70 AD, dumating yung sinasabi ng Panginoong Kristo na inihula niya dito, na ang Jerusalem ay mawawasak. So, sinasabi ng Panginoong Kristo, yung mga barren women, mas okay pa sila. Kasi during that time, kung ikaw ay walang anak, ay parang ikaw ay sinumpa. Pero sabi ng Panginoong Kristo rito, darating yung time na mas mabuti pa na wala kayong iniintinding anak sapagkat there are severe tragedy na mangyayari sa inyo. At mas mabuti pa na daganan kayo ng bundok, yung sudden death na lang. Kasi matinding paghihirap yung mangyayari. So, dito makikita po natin na even in that situation, Jesus Christ focused on His ministry. Jesus Christ really warned yung mga tao na paggandaan nyo yung darating na kasakuna. Paggandaan nyo yung ng sinasabi ko to sa inyo. So, minsan meron tayong mga bagay na talagang pinagdaraanan, meron tayong sariling pain, meron tayong sariling pagsubok, pero
ang matututunan natin dito, mas inuuna pa ng Panginoong Kristo yung iba kaysa sarili niyang paghihirap. He remained concerned for others even while experiencing pain. Diba ganun tayo? Sometimes, merong gusto na magpa-counsel sa atin, merong gusto na kausapin tayo, merong mga problema na ilalapit sa atin pero hindi nila alam, meron din tayong sariling problema. Nakaranas na rin po ba tayo niyan? Pero ito yung pinakita ng Panginoong Kristo na talagang inuna niya yung kapakanan ng iba kaysa sarili niya. Wag niyo akong iyakan. Paghandaan niyo, mas iyakan niyo yung darating na paghihirap na mararanasan ninyo. Am I more focused on my circumstance or on God's greater purpose? Sa ating buhay pananampalataya, kamusta po? Tayo po ba ay masyadong nakatingin lang sa sarili nating problema? Yes, valid naman na meron tayong sariling pain, pero ito ba ay nagiging hadlang para ikay tumulong doon sa iba? Kasi masyadong nakapokus ka lang doon sa sarili mo. Tuloy po natin yung kwento. 2 other men, both criminals, were also led out with him to be executed. When they came to the place called the Skull, they crucified him there, along with the criminals, one on his right and the other on his left. Jesus said, "Father, forgive them, for they do not know what they are doing." And they divided up his clothes by casting lots. The people stood watching, and the rulers even sneered at him. They said, "He saved others, let him save himself. If he is God's Messiah, the chosen one." The soldiers also came up and mocked him. They offered him wine vinegar and said, "If you are the king of the Jews, save yourself." There was a written notice above him which read, "This is the king of the Jews." One of the criminals who hung their hurled insult at him, "Aren't you the Messiah? Save yourself and us." But the other criminal rebuked him. "Don't you fear God?" He said, "Since you are under the same sentence, we are punished justly, for we are getting what our deeds deserve. But this man has done nothing wrong." Then he said, "Jesus, remember me when you come into your kingdom." Jesus answered him, "Truly I tell you today, you will be with me in paradise." Obedience that shows compassion. Ang pagsunod na nagpapakita ng pagpapatawad, ng awa. Kung makikita po natin dito na maraming insulto, maraming mga tao yung nagpahirap sa Panginoong Jesucristo. Yung mga tao na dati niya na pinagbiministeryuhan ay sila yung sumisigaw na crucify him. Diba? So, yung mga tao na bumugbog sa kanya, nang alipusta sa kanya, even yung kriminal na kasama niya, inusulto siya. Yung mga soldier, nilagyan pa siya, "This is the King of the Jews." Isang pag-aalipusta doon sa kanya. Pinainom siya ng vinegar. So, makikita po natin dito na
Kung ikaw yung ginawa ng ganon, meron kang retaliation. Diba? Tayo ay lumaki na pag ikaw ay sinaktan, saktan mo din. Usong-uso ngayon sa social media, pag pinrank ka, iprank mo din. Kung ang ginawa sa'yo, mas lalo pang malala dapat yung aking gagawin. Mas malala yung ganti ko doon sa kanya. Pinalaki tayo sa mundo na puno ng paghihiganti. Yung sa mga napapanood natin, yung mga bida, pinatay yung pamilya niya, magkakaroon siya ng kalakasan, paghihigantihan niya. Tama? Sa mga influencers ngayon, gusto nyo yung mga prank, especially sa mga pamilya, pinrank ako ng asawa ko, ipaprank rin siya ng mas malala pa. Ganun po yung ating kultura. Pero tayo, bilang mananampalataya, ito po yung isang bagay na dapat nating baguhin sa buhay natin. Despite injustice and cruelty, he responded with mercy. Even while suffering, Jesus ministered to others. He prayed for them. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Hindi niya alam yung kanilang ginagawa. Sabi po sa Ephesians chapter 4, verse 32, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as Christ, God, forgave you. Bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. Siguro naman po, merong mga tao na nakasakit sa atin. May mga tao na nagawan tayo ng masama. And worse, even yung mga kapwa natin Kristiyano, minsan nagawan tayo ng hindi mabuti. Nasaktan tayo sa kanila, maaring salita o sa kanilang action. Pero ang pagsunod na ipinakita ng Panginoong Kristo rito ay dapat po nating tilaran. Sabi po rito, forgive as the Lord forgave you. Ang Panginoong Kristo, hindi po siya naglatag ng mga kaparaanan paano tayo patawarin. Hindi niya tayo pinatawa dahil, gawin mo muna ito bago kita patawarin, magbago ka muna. Ang Panginoong Kristo ay nagpatawad, wala siyang hininging kondisyon. At ganun din po tayo. Bilang mananampalataya, yung kapatawaran ay dapat nating ibigay sa mga tao na nakasakit sa atin. Ito yung isa sa mahirap na bagay kasi gusto nating makaganti. Tama? Yun yung nasa puso natin. Pero the Word of God is saying, forgive as the Lord forgave you. So, alam natin na obedience to God includes loving difficult people. Merong mga mahirap mahalin. I hope hindi po yan yung asawa niyo. Mahirap mahalin. Para ang hirap makisama doon sa Kanya. Pero bilang pagsunod sa Diyos, includes loving difficult people. We reflect Christ when we forgive and extend grace. Yun naman yung gusto natin, di ba? Na tayo ay sumunod sa Diyos. Maaari na ikaw ay busy sa ministry, maaari na ikaw ay ginagamit ng Diyos, pero meron ka pa rin puso na hindi nagpapatawad. Hindi tunay yung ating pagsunod kung ganun.
Marami yung patuloy na naglilingkod pero sila magkakagalit. Ano na lang yung sasabihin ng Panginoong Hesus sa atin? Forgive as the Lord forgave you. When people hurt us, our obedience is revealed by how we respond. Makikita yung tunay na pagsunod natin kung paano tayo tumutugon sa mga tao na nakasakit sa buhay natin. Bilang tanong, as our reflection, can I honestly pray for those who have hurt me as Jesus did? Panginoon, patawarin mo siya. Panginoon, pinapatawad ko na siya. Yung ba yung tugon talaga natin? Totoo ba sa puso natin yung ganong panalangin? O ang panalangin na, Lord, gawin mong miserable yung buhay niya. Ganun ba yung ating panalangin? So, honestly speaking, sa ating buhay bilang isang disipulo, tunay na tagasunod ng Panginoong Jesucristo, pag sinabi nating tagasunod, ginagaya natin kung ano yung ginawa ng Panginoong Jesucristo. At ang sabi niya, patawarin daw natin yung mga nagkasala sa atin. Isang bagay ito na dapat po nating gawin. Bilang, hindi lang mananampalataya, kundi bilang tagasunod o disipulo ng Panginoong Jesus. Verse 44, it was now about noon, and darkness came over the whole land until 3 in the afternoon. For the sun stopped shining, and the curtain of the temple was torn in two. Jesus called out with a loud voice, Father, into your hands I commit my spirit. When he had said this, he breathed his last. It is the obedience that trusts God's plan. When Jesus says, Jesus yielded his life voluntarily. Binigay niya doon sa Diyos Ama ang kanyang buhay. His last breath is an expression of a complete surrender and confidence in the Father's hand. No? Isinuko na niya sa Diyos Ama yung kanyang buhay. Into your hands, I commit my spirit. Buong buo na kanyang inialay ito sa Diyos. What area of my life am I struggling to surrender completely to God? Ano bang area sa buhay ko? Kung ang Panginoong Jesucristo, ibinigay niya ng buong buo yung kanyang buhay bilang mananampalataya, ano yung mga struggle natin? No, sa ating buhay bilang mga Kristiyano, meron pang mga bagay na hindi nating kayang isuko sa ating Diyos. Jesus surrendered his entire life to God. Masakit. Pero ginawa niya ito. Dahil ito yung kalooban ng Diyos. Ano ba yung mga struggle natin ngayon sa buhay natin? Ito ba ay mga bagay o relasyon na kailangan nating ayusin o pakawalan? Sabi nga sa Biblia, do not, especially sa mga young people, do not yoke with unbeliever. Lord, mahal na mahal ko siya, hindi ko kayang ibigay, hindi ko kayang isuko siya sa iyo. Ito ba ay mga relationship? Ito ba ay mga bisyo na kailangan nating ibigay sa ating Diyos? O mga karakter na behavior
na dapat na nating isuko sa ating Diyos. Lord, ganito na ako eh. Hindi ko kayang baguhin yung sarili ko. Ano ba yung mga bagay na nagiging struggle natin? Ibigay natin sa ating Diyos. Kagaya ng Panginoong Hesus. He trusts God's plan. Nagtiwala siya. No? Sabi nga sa Proverbs na lagi nating binabanggit, do not lean on your own understanding. In all His way, acknowledge Him, and He will direct your path. Huwag kang magtiwala doon sa sarili mo. Magtiwala ka doon sa plano ng Diyos sa iyong buhay. At kung tayo ay magtitiwala sa Diyos, merong mga bagay na gusto siyang alisin sa buhay natin. A complete, total surrender to Him. If you want to really a follower of Christ, a true disciple of Christ, merong mga bagay na dapat kang isuko doon sa Kanya. It is between you and God. Maaaring masakit na tanggalin mo to. Maaaring mag-adjust para tanggalin mo to. Pero ito yung nais na ipagawa sa iyo ng Diyos. Bandang uli ng ating kwento, the centurion, seeing what happened, praised God and said, surely this was a righteous man. When all the people who had gathered to witness this sight saw what took place, they beat their breasts and went away. But all those who knew him, including the woman who had followed him from Galilee, stood at a distance watching these things. Now there was a man named Joseph, a member of the council, a good and upright man, who had not consented to their decision and action. He came from the Judean town of Arimathea, and he himself was waiting for the kingdom of God. Going to Pilate, he asked for Jesus' body. Then he took it down, wrapped it in the linen cloth, and placed it in a tomb cut in the rock, one in which no one has yet been laid. It was a preparation day, and the Sabbath was about to begin. The woman who had came with Jesus from Galilee followed Joseph and saw the tomb and how his body was laid in it. Then they went home and prepared the spices and perfumes, but they rested on the Sabbath in obedience to the commandment. True obedience remains faithful even when the situation seems hopeless. Sa pinakitang pagsunod ng Panginoong Kristo, ano po yung nangyari? Ang nangyari ay yung mga nagpapako sa Kanya na-convict. Yung centurion na-realize na ito ay tunay na Misaya. Siya ay tunay na sumunod sa Diyos. At yung mga tao, they beat their breasts, no? Pagpapakita na sila ay nagsisi doon sa kanilang ginawa. Nagkaroon sila ng tinatawag na conviction. Pero dito, yung mga tunay na follower ng Panginoong Kristo na dati ay palihim na sumusunod kay Jesus Christ, ngayon nagkaroon ng lakas ng loob. Si Joseph of Arimathea courageously identified with Jesus. Siya ay isang kilalang tao. He is a member of the Sanhedrin, na council. No? Meron siyang pinangangalaga ang pangalan. Pero nung una, natatakot siya na ipahayag yung kanyang pananampalataya. Pero dahil sa sitwasyong ito, ipinakita niya yung kanyang pagsunod. The woman followed, observed the burial,
and prepared spices. Their action demonstrate that genuine devotion continues even when circumstances appear hopeless. Yung leader na kinakilala nila ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Ano kaya yung kanilang mararanasan? Ano kaya yung mararamdaman nila? Wala na. Wala na tayong hope. Wala na yung Jesus na nagpapagaling. Wala na yung Jesus na nangangaral. They were in that hopeless, helpless situation. But this time, mas pinakita niya, nagpatuloy pa rin sila doon sa pagsunod sa Panginoong Hesus. At pinakita nila yung kanilang devotion sa Panginoong Jesucristo. Si Joseph appeared to the Pontius Pilate at hiningi niya yung bangkay ng Panginoong Jesucristo. Maaari na mapahamak siya pero baliwala na sa kanya yon. Ang mahalaga, ipinakita niya na siya ay tagasunod ng Panginoong Jesucristo. Even those women ay patuloy na ginawa nila yung kanilang duty, yung kanilang pagrespeto, yung kanilang paggalang sa bangkay ng Panginoong Jesucristo by preparing some spices. Do I remain faithful when circumstances seems hopeless? So ito yung tanong sa atin. Kung ang mga nangyayari parang hindi ayon sa kagustuhan natin, patuloy pa rin ba tayo na susunod sa Diyos? May mga panapanalangin tayo, parang iba naman yung pagtugon ng Diyos. Do I remain faithful to God? Yung mga huli na mga tao na nakita po natin, nagpatuloy sila, nagpahayag sila, we are a disciple of Christ, even in that painful situation. May mga pangyayari sa buhay natin na it seems hopeless. Wala na sigurong katugunan yung pinapanalangin natin. Pero ang tanong, patuloy ka pa rin ba na susunod sa Diyos? Yes, there is hope in Christ. Pero sometimes, may mga situation na parang ang hirap tanggapin. Nakakalungkot, nakakapanghina. Pero, ang tanong, yung ating pagtugon sa ganong sitwasyon. The obedience of Christ, pinakita niya sa atin yon. At ito ay nagdulot sa atin ng kaligtasan. At bilang mananampalataya, ipinakita ng Panginoong Jesucristo kung paano sumunod. Sumunod siya in spite of suffering. Sumunod siya na inuuna muna yung iba. Sumunod siya na pinapatawad yung mga tao na nagkasala sa kanya. Sumunod siya na ibinigay niya yung lahat. At yung iba, patuloy na sumunod sa Panginoong Jesucristo, even the situation is hopeless. At tanong sa atin ngayon, kamusta po yung ating pagsunod sa ating Diyos? Tayo pong lahat ay manalangin. Heavenly Father, we are so thankful for what Christ did on the cross. Panginoon, salamat sa iyong pagmamahal sa amin. Salamat, Panginoong Jesucristo, dahil ikaw yung nagpakahirap, ikaw ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Hindi para sa iyo,
kundi para bayaran yung kasalanan ng bawat isa sa amin. Ang tangi lamang po naming dapat gawin ay sumampalataya sa iyong natapos na gawa. Panginoong Hesus, salamat din sa ipinakita mong pagsunod na bilang isang Kristiyano, bilang isang disipulo, hindi lamang dapat po naming enjoy yung kaligtasan na meron kami, kundi para sundin kung paano ka sumunod. Sa kabila ng kahirapan, Panginoon, bigyan mo kami ng kalakasan upang kami magpatuloy na sumunod sa iyo. Patuloy ka rin magbigay ng kapayapaan sa amin, kapanatagan sa amin, Panginoon, na sa kabila ng mga tao na nakakasakit sa amin, matuto kami na magbigay ng kapatawaran. Panginoon, dalangin din po namin, bilang pagsunod sa iyo, ay isuko po namin ang aming buhay, buong buhay para sa iyo. Purihin ka, O Diyos. Ito po ang aming samadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Let's worship our God. Worthy of every song we could ever sing. Worthy. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, Jesus. Let's worship Him. Jesus, the name above every other name. Jesus. Jesus, the only one who could ever save. Worthy. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Lift your hands and sing. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Let's sing to God. I will build my life upon your love. Let's declare together. I will build my life, and I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Holy, holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Palakpan po natin ang Panginoon. Praise you, Lord. Oh, praise God for that message. Meron po ba tayong mga newcomers, first-time visitors? May we ask you to stand? Second timer po, meron po ba? We are glad to see you.
PCF Batangas. We are glad you were able to join us today in worship. Kindly follow our servant friends to our next gen room downstairs so we can pray for you and get to know you better. We warmly invite everyone to join us for this year. Let His praise resound 9.0, happening on August 31, 2026. This year's LHPR will begin at 11 a.m. at the Batangas City Convention Center and will run continuously with no scheduled breaks in between. To help us keep the program going smoothly and on time, we encourage everyone to have an early lunch before the program starts and bring your own snack to enjoy throughout the day. See you at LHPR 9.0. Let me now call back Pastor Boy for the closing prayer and benediction. Let us stand. May the Lord continue to strengthen us and give us wisdom as we obey Him completely. To Him who is able to keep you from stumbling and to present you before His glorious presence without fault and with great joy. To the only God, our Savior, be glory, majesty, power, and authority through Jesus Christ, our Lord. Amen. Amen. Let's praise our